Ginang Isabel, gising na po kayo. Ginang Isabel, Ginang Isabel. Nasaan ako? Ginang Isabel. Ito po ang pribadong hasyenda ni Ginoong Marco de la Cruz. Marco de la Cruz. Ginang Isabel. Hindi ba yan ang karakter? Sa fantasy novel na binabasa ko, nakatawid ako sa libro. At sa gabi pa ng kasal ko, ang babaeng tumalon sa swimming pool, sa katawan ng isang kontrabida. Tatay, pakiusap, wag mo akong ipakasal sa matandang demonyong mamamatay tao, pwede ba? Isabel, wala rin akong magagawa, anak. Ang narating ko ngayon ay dahil noong una, nagkasundo ako kay Marco de la Cruz. Tiniyak niya ang yaman at karangalan ko. At ipinangako kong ipapakasal ang panganay kong anak sa kanya pagkalipas ng 25 taon. Pero hindi naman ako ang panganay nyo. Nang babae kayo bago pa ako ipinanganak. At itong matandang babae ang nanganak kay Andrea. Ang pinagmulan ni Andrea, huwag mong ikakalat. Utos ng magulang, magpakasal ka man o hindi, wala kang choice. Lene. Sa huli, galit, may hinanakit, at takot na mabuko ang pinilit na pagpapakasal si Isabel. Ay tumalon sa swimming pool sa gabi ng kanyang kasal. Pero hindi mo rin masisisi ang takot niya. Kasi naman, si Marco de la Cruz ang pangunahing kontrabida sa buong libro. Hindi siya tumatanda o namamatay. Mas mayaman pa sa isang bansa, napakatalino, at mas malakas pa sa labanan. Mabagsik at walang awa, mayabang at mapagmataas. Kayang puksain ng isang dibisyon gamit lang ang kamay. At ang sinumang mandaya sa kanya, dapat nang mamili ng puntod ng maaga. Walang pag-asang hindi malaman ni Marco de la Cruz ang pinilit na pagpapakasal. Ano ang gagawin ko? Mag-isip ka, utak. Nga pala, naalala ko, sabi sa libro, may lihim na kahinaan ang matandang demonyo. Iyon ay, kapag nakipaghalikan ka sa kanya, magkakaroon ka ng pagkakaugnay ng damdamin sa kanya. Magkakasama sa buhay at kamatayan, sa saya at lungkot. Kung siya ang pinakamalakas sa mundo, ako ang magiging pinakamahina niyang punto. Sabi nga nila, nasa panganib ang kayamanan. Kahit gaano kapangit o kabangis, ang matandang demonyong ito, hahalikan ko talaga ang labi niya. Ginoo, narito na po kayo. Ganito pala itsura ng matandang demonyo. Ganito pala itsura ng dakilang demonyo. Napaka-importante ng impormasyong ito. Hindi man lang nabanggit sa libro. Kalmahan lang. Kahit nagwapo siya, madilim naman ang puso niya. Halikan siya. Anong ginagawa mo? Nakita ko ang aking asawa. Medyo na-excite lang. Hindi ka ba noon umiiyak ng umiiyak? At maging nagbalak pang magpakamatay sa tubig? Umiyak ako dahil gusto ko nang magpakasal. Ang pagtalon sa tubig, tulad ng nakita mo, dahil lang sa nadulas ako. Ihatid mo siya sa kanyang kwarto. Imbestigahan mo agad. Ano ba talaga ang ugali ni Binibining Andrea? Opo, Ginoo. Maya, hanapin mo ang pinaka-sexy kong pajama. Opo, Ginang Isabel. Asawa, ang ganda ng buwan ngayong gabi. Pero mas maganda ka. Nakakadiri nga ng kaunti. Pero lahat naman ng lalaki, ganyan ang gusto. Basta makapasok na sa kama, hindi ako naniniwalang hindi maghahalikan. Sinong nagsabing napunta ako sa isang sitwasyong walang kawala? Ito ay isang kwentong nakakakilig. Sabi po ng Ginoo, magpahinga ka ng maaga. Hindi ba siya pupunta para gawin yon sa akin? Hindi po kasi nakikipag-ano ang Ginoo sa iba. Ay, Yung, Ha? Akala ko ba hindi siya takot humalik? Kaya pala may bug na pagkakaugnay ng damdamin. Kaya pala single siya ng matagal. Mukhang kailangan ko talagang umaksyon. Mamaya, magpapanggap akong madulas. At itatapon ang merienda sa kanya.
Tapos, habang pinupunasan ko siya, biglaan ko siyang hahalikan. Asawa, kumain ka ng merienda. Ang lakas. Buti na lang. Asawa, parang may pumasok na insekto sa mata ko. Tulungan mo akong hipan. Maya, Ginang Isabel, ayos lang po ba kayo? Sige na, sige na, sige na, tama na, tama na. Biglaan at walang kalaban-laban. Kapag muntik na siyang madulas, gagawin ko sa kanya ang teeth. halika rito. Pwede naman pala akong hindi pumunta. Halika. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto ko lang. Halikan ka. Ang hirap pala kapag maliit ako. May alam ka ba? Alam kong hindi mo ako gusto. Yung ibang bagong kasal, parang magkadikit. Pero hindi mo pa ako nilingon ng masaya. Gusto ko lang maging malapit sa'yo. Ikaw naman. Lesiw, mga lalaki, ganun pala ang gusto nila. Natutulog akong mag-isa sa gabi. Natatakot talaga ako. Madali lang yan. Ginang Isabel, huwag kang matakot, nandito ako. Alanan, Gina, mukha kang hindi masaya. Maya, ang hirap ng buhay ko. Marco, kung ganun, bakit ka pa nag-asawa? Nag-imbestiga na po si Ginoong Marco. Sabi, mahiyain daw si Binibining Andrea. Hindi naman talaga siya ganoon. Lanan. Posible kaya, natatakot si Ginoong Ricardo na baka gamitin ninyo ang kanyang anak na babae para takutin siya. Pero hindi rin siya makapaghimagsik sa inyo, kaya nagpadala siya ng peke. Hindi ba tiningnan na ang init ni Isabel dati? Opo. Kung sakali, biglang nagbago ang ugali ni Ginang Isabel. Madaling baguhin ang ugali. Mahirap baguhin ang tunay na pagkatao. Hindi nyo lang talaga nauunawaan ang mga babae. Ayon kay Maya, bago ikasal si Ginang Isabel, laging malungkot siya. Parang ayaw din niyang magpakasal. Pero nang makita niya kayo mismo, nag-ayos siya at nagpaganda, at nagpapansin pa. Ano ang ibig mong sabihin? Ginang Isabel, nahulog na siya sa inyo. Ginoo, mabuti yan. Dati, laging kayo ang nag-aalala na baka mag-trigger ang pagkakaugnay ng damdamin kapag ginawa ninyo yun. Ngayon, kailangan nyo lang sabihin ang totoo. Kay Ginang Isabel, mahal na mahal kayo ni Ginang Isabel. Pag ginawa ninyo yun, takpan na lang ang bibig. Ang sikreto ng pagkakaugnay ng damdamin, direktang nakakaapekto sa buhay o kamatayan ng Grupo de la Cruz. Hindi pwedeng magkamali kahit kailan. Naiintindihan ko. Bukas, babalik siya sa magulang. May gagawin ako, mamaya na ako pupunta. Bantayan mong mabuti. Opo. Hindi man lang ako sinamahan ni Marco sa pagbisita sa magulang ko. Nagpadala pa ng tagabantay. Mukhang hindi pa rin siya nagtitiwala sa akin. Isabel. May gusto ka pa rin pala sa akin. Sinadya mo pa na mag-abang sa daan na dadaanan ko para sumubsob sa piling ko. Hindi ba't ito ang bida sa orihinal na kwento? Si Daniel Reyes. Magkababata sila ni Isabel at siya rin ang punong boss ni Isabel sa trabaho. Pero, nang makilala niya si Andrea na dinala sa bahay ni Ginoong Ricardo, bigla siyang nagbago ng pagtingin at umibig kay Andrea. Manloloko, manloloko. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Sasabihin ko sa iyo, nandito ako ngayon para kay Andrea. Ikaw, huwag ka nang umasa. Ikaw, Hindi karapat-dapat. Kuya Daniel, paano mo naman masasabi yan sa kanya? Nakakalungkot naman talaga.
Mukhang hindi pa rin tapos ang relasyon nila ni Daniel. Isabel, huling paalala ko na ito sa'yo. Huwag mo akong masyadong mahalin. Ang taong mahal ko, si Andrea lang. Pasensya na, inatake ako ng allergy. Ipapahid ko lang sa manggas mo. Isabel, ang baboy mo. Wala akong kasing baboy sa'yo. Nadisgrasya lang kitang mahawakan. Gusto mo nang ipagtapat sakin. Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Si Marco de la Cruz ang pangalan niya. 2 metro ang haba ng binti. 8 pack ang tiyan. Napakagwapo. At mapagkontrol. May ganito akong asawa. Bakit kita gugustuhin? Anong meron ka? Gusto ko ba ang pagiging mayabang mo? O ang pagiging sobrang kumpiyansa mo? Ikaw. Isabel, hintayin mo. Si Marco na matandang demonyo. Sumpungin yan. Sa mga susunod na araw. Marami ka pang iiyakan. Ay. Hindi makasagot ng bubugbog na lang. Kung iiyak man ako balang araw, para sa buong pamilya mo yon. Ikaw. Ha? Oo, MHM. Sige, Ginang Isabel. Ang galing mo. Maliit pa iyan. May espesyal na kakayahan siya. Pero ako, babae na nakabasa na ng script. Sino na matatakot? HMPH. Ang walang kwentang batang to, ilang araw pa lang sa pamilya de la Cruz, nagmamalaki na. Anong oras na? Ginoong Daniel, baka gusto mong kumain muna. Para kay Andrea, kaya kung maghintay. Ay, kung maghihintay pa tayo, lalamig na ang pagkain. Nakaangat na yan sa buhay. Wala na yan sa isip ang tatay niya. Nanay at tatay. Baka naantala lang sa daan. Ang kapatid ko, Ikaw lang ang laging nagtatanggol sa kanya. Balita ko, noong gabi ng kasal nila, tumalon siya sa swimming pool para magpakamatay. Hindi ba't isa sa panganib niya tayong lahat? Kung namatay na lang sana siya, tapos na ang lahat, hindi na tayo mababahala. para hindi malaman ni Marco, balak ko sanang magpanggap kay Ricardo, na malalim ang pagmamahala naming mag-ama. Pero sa tingin ko ngayon, hindi na kailangan. Mukhang gustong-gusto talagang mamatay ako ni tatay. Mabibigo lang siya. Noong kasal, umiiyak pa yan. Ngayon, ang saya-saya. Mukhang mabuti ang pakikitungo sa kanya ni Marco. Nanay, hindi mo ba napansin ang kapatid ko? Kasama ng mga katulong siya umuwi. Ni hindi man lang sinamahan ni Marco sa pagbisita. Talagang hindi siya pinapahalagahan. Mahal kong kapatid, nakarating ka rin. Andrea, ang orihinal na bida sa nobela. Pero ang totoo, anak sa labas siya ng walang kwentang tatay ko at ng matandang kerida niya. Pero para makapagtago, nang isama na niya rito ang mag-ina, ipinahayag niya sa publiko na walang relasyon sa dugo si Andrea sa kanya. May espesyal na kakayahan din siya. Karamihan ng mga nakakakilala sa kanya, nahuhumaling sa kanya. Maliban sa mga kontrabida. Balita ko, noong unang araw mo pa lang doon, tumalon ka na sa swimming pool para magpakamatay. Ayos lang ba ang pakiramdam mo, kapatid? Talagang mapagkunwari kang maputi. Sa harap ng tauhan ni Marco mo pa sinabi, sinadya mo talagang mapahiya ako. Ganyan ka pa rin, ate, mahilig magsismis. Nadulas lang ako at nahulog. Kapatid, ano bang pinagsasasabi mo? Nag-aalala lang sa iyo ang ate mo. Mas mabuti pang alagaan mo si tatay, ate. Kung magpapanggap ka pa ng kabaitan, mamamatay na sa gutom si tatay. Ikaw, lalong lumalaki ang ulo mo. Wala ka bang utang na loob at wala kang modo? Walang dalang anuman sa pagbisita. Ano ba ang itinuro ko sa'yo? Sino ang walang dalang anuman? Kayong kuripot, hindi ang asawa ko. Hindi ang asawa ko. Ikaw. Ang asawa ko, ibinigay sa akin ang vilya sa kanluran at 2 subsidyaryo bilang regalo sa pagbisita. Ilagay mo na yan, kain na tayo. Hindi pwedeng ilagay lang. Plano kong ilagay sa pangalan ni nanay. Ilang taon na sa ospital ng pag-iisip ang nanay mo? Ilang taon na, hindi malinaw ang pag-iisip niya. Anong mapapala niya dyan? Alam mo namang, hirap ang negosyo ngayon, ni hindi ka man lang tumulong. Nako, Ricardo, akala mo ba talagang may dala siyang regalo? Ni hindi nga niya maipakita sa iba, niloloko ka lang niya. Tama, nilinlang ko lang kayo. Isabel, natuto ka na ring magsinungaling. Sa inyo ko po natutunan yan, dahil yung pangyayaring yon, kayo ang pumilit sa akin para mandaya. Ikaw, Yung pangyayaring yon, ikaw, ilang araw na tayong hindi nagkita, anak. Huwag naman tayong mag-away agad. Kain na tayo. talaga pa lang, epektibo ang pagiging baliw. Itong si Isabel, parang ibang tao na. Hindi naman siya pinapansin sa Hacienda de la Cruz. Normal lang na magkaroon siya ng problema sa pag-iisip.
Pero hindi pwedeng ganito lang. Paano kung balang araw, magwala siya, at isiwalat na ikaw ang panganay na anak? Kapag nangyari iyon, pagdating ng panahon, iyong dakilang demonyong si Marco de la Cruz, ay pupunta rito para kunin ka. Paano ka na makakasama ni Daniel? Ano ang dapat kong gawin? Kailangan mong pakasalan agad si Daniel. Kapag may proteksyon ka ng pamilya Reyes, si Marco de la Cruz ay hindi na makakapinsala sa atin. Gusto naman akong pakasalan ni Daniel, pero hindi ako gusto ng nanay niya dahil sa pinanggalingan ko. May magandang paraan ako. Kailangan mong gawing tapos na ang lahat. Naku, nanay, dati sinabi mo pa sa akin na sabihin kay Daniel na hindi ako papayag sa sex bago ang kasal. Mas maganda nga iyon, para maramdaman nilang may utang sila sa iyo. Sabihin ni Ginoong Marco, nasa harap na siya ng bahay ng mga Garcia. Sasalubungin ko siya. Bakit kakaiba ang galaw ni Aling Rosa? Ayon sa oras sa orihinal na kwento, wala dapat na salusalo sa pagbisita ngayon. Sa halip, si Aling Rosa ang maglalagay ng lason kay Daniel Reyes para magkaroon ng relasyon sina Daniel Reyes at Andrea Garcia. Mukhang itong basong ito ay isang magandang pagkakataon para si Marco. Ang unang humalik sa akin. Nauuhaw na ako. Binibining Isabel, hindi po ito para sa inyo. Iinom muna ako, saka ka na lang kumuha ng panibago. Hindi talaga ito pwedeng inumin. Ano ang ginagawa ninyo? Dinadalhan ko po si Ginoong Daniel ng tubig. Daniel Reyes, isa ka namang may-ari ng kumpanyang nakalista sa stock market. Bakit pati isang basong tubig? Ayaw mong ipainom sa akin. Aling Rosa, hindi ako nauuhaw. Hayaan mo siyang uminom. Hindi naman lahat ay pwedeng uminom nito. 2 araw lang akong wala rito. Ngayon, pati isang basong tubig. Ayaw nang ipainom sa akin. Huwag mong ipainom sa kanya. Kapatid na babae. Huwag mo siyang payagang uminom. Kapatid, kung ikaw ang nauuhaw, ikaw ang magbuhos ng tubig mo. Bakit mo kailangang agawin kapag ayaw ninyong painumin ako, lalo kung iinumin ito? Hoy, binibining Isabel, sweetheart, baliw na nanay mo ba ang nagturo sa'yo nito? Ako ay isang Garcia at ito ang bahay ko. Umiinom ako kung gusto ko. Binibining Isabel, hindi mo talaga pwedeng inumin yan. Huwag mong inumin. Bitawan mo, bigyan mo ako. Gusto kong uminom. Sweetheart, bitawan mo, bigyan mo ako. Ay nako, isang basong tubig lang yan. Ganoon ba kabigat? Andrea, hayaan mo siyang uminom. Hindi pwedeng hayaan, Daniel. Bigyan mo ako. Akin yan. Bitawan mo yan. Gusto kong uminom. Ano ba itong? Ay naku, kulang sa disiplina. Pasensya na, Ginoong Marco. Ano ba ang ginagawa ninyo? Tigilan niyo yan. Asawa, tingnan mo ang anak mo. Dahil lang sa isang basong tubig, nasugatan niya ang kamay ko. Isabel, Ano ba ang nangyayari sa'yo? Wala ka bang respeto sa mga nakatatanda? Gusto ko lang naman uminom ng tubig. Bakit kayong lahat ay humahad lang sa akin? Baka may kakaiba sa tubig na ito. anong kakaiba ang mayroon sa isang basong tubig? Isabel, sa tingin ko, ikaw ay mayroon lang. Persecution complex. Ang babae ko ay hindi pwedeng punahin ng Ginoong Daniel. HMP. Ang pagpapalaki ng Ginoong Marco, ngayon ko lang naranasan. Ang ginang Isabel ninyo ay talagang napakamatigas ang ulo. Ang asawa ko, si Marco de la Cruz, ay may karapatang maging matigas ang ulo. Ang galing. Gusto ko yan. Oras na para umarte. Asawa, pinagkakaisahan nila ako. Aray, Array. asawa, ang layo naman ng loob mo. Hindi ko inaasahan ang ikalawang asawa ni Ginoong Ricardo. Napakasama talaga ng kanyang intensyon. Okay lang kung hindi mo ako tawaging biyenan, pero sinadya mo pang banggitin ang tungkol sa ikalawang kasal. Ginoong Marco, hindi sinasadya ng aking asawa ang ginawa niya kanina. Sinadya man o hindi, nakapagdesisyon na ako. Ginoong Marco, parang ang may kapangyarihan ay gumagawa ng masama. Ang karaniwang tao ay hindi pinapayagang gumawa ng tama. Ngayon, ito ang sasabihin ko. Si Andrea at si Aling Nena. Ako ang bahala sa kanila. Array, nakatapak ka sa paa ko. Pasensya na, Aling Nena, hindi ko nakita. Asawa, ang sama ng pakiramdam ko. Anong nangyari sa'yo? May problema ang tubig na ito.
Ano bang problema ang mayroon sa tubig na ito? Sa tingin ko, dahil may problema ang tubig, kaya ninyo ako pinigilang uminom. Nagsisinungaling ka. Tama. May lason sa tubig. Walang panlunas ang laso na ito. Ang tanging paraan lang ay, ano ang tanging paraan? Ang tanging paraan ay ang asawa ang makakalunas. Asawa. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Paano kung hindi ito malunasan? Baka hindi kayanin ng kanyang katawan. Huwag kang kikilos. Ano ang pakiramdam mo ngayon? Ano pa ba ang mararamdaman ko? Nasayang lang ang gamot. Ganun na nga, pinagbawalan mo ako gamit ang panyo. Salamat sa pagsagip mo sa akin. Trabaho ko lang yon. Salamat din sa'yo, sa pagsalita mo para sa akin sa harap ng pamilya Garcia ngayon. Asawa kita. Ni hindi mo nga ako hinahalikan. Paano mo nasabing asawa kita? Ano ang sinabi mo? Sabi ko, ikinararangal kong maging asawa mo. Magpahinga ka muna. Pag okay ka na, uwi na tayo. Buti na lang si Daniel. Hindi na siya nagtanong tungkol doon. Tanga-tanga kasi siya, kaya wala siyang iniisip. Pero si Marco ang bait sa asawa niya. Kaya pala noong araw na iyon si Isabel, ang lakas ng loob sa pagbisita sa magulang. Kung ako ang napangasawa niya noon, ganyan din kaya siya kakalinga sa akin. Kaya niyang ipagtanggol ako ng ganoon. Magising ka nga, walang mabuting may dudulot ang pakikisalamuha sa ganoong klaseng tao. Nasaan na si Ginoong Daniel? Medyo bata pa nga sa isip, pero mabuti naman ang kanyang puso, nang kailangan niyang lumaban. Lumaban naman siya, di ba? Tinapakan pa nga niya ang paa mo. Tama na. Huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Naipadala na natin ang walang kwentang babaeng iyon. Kapag nalaman ni Marco na nilinlang natin siya, lahat tayo ay mapapahamak. Ginoong Marco, baka gusto ninyong sumakay muna. May ilang paalala lang ako kay Isabel. Magkadugtong ang ating mga kapalaran. Ang pakakasalan ni Marco ay ang panganay na anak. Ikaw, isang impostor. Huwag mong isiping makakaisa mo siya. Kung ipipilit mong gamitin siya laban sa akin, ibubunyag ko ang tunay mong pagkatao. At sa bandang huli, lahat tayo ay mamamatay. Pero kung bibilangin natin, mas marami yata kayo, Nababaliw ka na ba? Nagbalik ka lang para galitin ako, ano? Ay, tatay, nagbibiro lang po ako. Tay, mag-ama tayo. Siguradong magkakaisa tayo, huwag kayong mag-alala. Iyan mabuti naman. Matandang demonyo, wala pa akong magagawa sa iyo ngayon. Pero kapag nahalikan ko na si Marco, babalikan kita para pagbayaran ang lahat. Ayon sa orihinal na kwento, ang dahilan kung bakit gusto pakasalan ni Marco ang panganay na anak ay dahil nahulaan niya na ang panganay na anak ni Ricardo ay ang reinkarnasyon ng kanyang unang pag-ibig. Noong 1,000 taon ang nakalipas, si Marco de la Cruz na isang general ay umibig sa isang babaeng nagngangalang Sofia Ramirez. Pinatay mo ang aking ama. Sofia, makinig ka sa akin. Hindi ko talaga alam noon na nasa loob ng lungsod ang iyong ama. Kung hindi, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa siya ay mapahamak. Siya ang pinakamamahal kong tao. Pinatay mo siya, papatayin ko rin ang mga taong mahal mo. Isusumpa kita na mabuhay magpakailanman. Magpakailanmang walang pag-ibig. Isusumpa ko. Na ang bawat taong mamahalin mo ay mamamatay dahil sa iyo.
Kaya sa orihinal na kwento, pagkamatay ni Isabel Garcia, hindi nagulat si Marco de la Cruz. Sa halip, lalo siyang naging baliw. Sa palagay niya, kinamumuhian at isinusumpa pa rin siya ni Sofia Ramirez. Grabe, ang drama ng literatura ng puot na ito. Tama si Ricardo Garcia. Kapag nalaman ni Marco de la Cruz na mali ang kanyang napangasawa, ako lang ang mapapanganib, hindi ang kanyang unang pag-ibig na si Andrea Garcia. Ang kapal ng mukha ng pamilya Lim, gumagawa sila ng kalokohan sa ilalim ng aking ilong. Simula ngayon, wala na ang pamilya Lim. Ayon sa kwento, ang pamilya Lim na ito, dahil nilinlang si Marco de la Cruz, ay biglang nawala sa lungsod. Kung hindi ko siya mahalikan kahit ako ang unang lumapit. Mula ngayon, sikapin kong bawasan ang direktang pakikisalamuha sa kanya. Para hindi ko magalit. Sinisadya niyang lumayo sa akin. Nitong mga nakaraang araw, bakit hindi ko nakikita si Ginang Isabel? Ayon kay Maya, huling gabi na siyang nag-overtime. Kasi naman, ang kanyang boss ay si Daniel Reyes, ang gago. Nagtatrabaho siya sa kumpanya ni Daniel Reyes. Oo. At siya pa ang personal na asistante. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Hindi po. Naimbestigahan ko na po yun dati. Naibigay ko na po sa inyo ang mga datos. Hindi nyo po tiningnan. Dati-dati po kasi, wala kayong pakialam kay Ginang Isabel. Ginoo, hindi naman po kayo umiibig sa kanya? Ganoon ba kadali akong ma-fall? Nag-aalala lang ako sa kanya. Para maiwasan na may mga taong gamitin siya laban sa akin. Kukuha na lang po ako ng tao para matanggal siya sa kumpanya Reyes. Huwag na. Kung bigla siyang matanggal, masasaktan din ang damdamin niya. Sabi mo hindi umiibig, inaalagaan mo na ang nararamdaman niya. Ano ang sinabi mo? Sabi ko po, kasama niya araw-araw si Daniel. Magkasama sila palagi. Kamakailan lang, mayroon ba tayong pakikipagtulungan sa kumpanya Reyes? Wala pong pakikipagtulungan. Palagi po tayong nag-aagawan. Yung proyekto sa 13 lungsod, kausapin natin ang kumpanya Reyes para makipagtulungan. Ang bayani ay hindi makakaiwas sa kagandahan. Pupunta na po ako ngayon. Anong klaseng kape ito? Isabel, paano mo ito ginawa? Ikaw ang humiling na lagyan ng asukal. Na video ko ang buong proseso. Gusto mong panoorin? Sige, simula nang ikinasal ka kay Marco, lalo kang naging pasaway. Deren mo na akong sagutin. Wala kang sahod ngayong buwan. Kawawang Isabel. Anong klaseng buhay ang dinanas mo dati? Ganitong klaseng walang kwentang tao. Dahil lang sa espesyal na kakayahan ng bida, ay nagiging matagumpay sa negosyo. Ginoong Daniel, basahin mo naman ang batas paggawa. Ikaw, Daniel, bakit ka nagagalit? Mahal na mahal ka ng kapatid ko dati. Bigyan mo naman siya ng konting respeto. Mahal na mahal ka noon ng kapatid ko. Bigyan mo naman siya ng konting respeto. ikaw talaga, Andrea, ang maunawain. Matuto ka sa ate mo. Anong klaseng kape ang gusto mo? Ako mismo ang maghahanda para sa iyo. Ang ganitong bagay, paano naging trabaho ng isang direktor ng marketing? Ang gumawa nito? Hayaan mo na lang ang maliit na asistante. Ako na. Umuwi na kayong lahat. Dahil mahal na mahal noon ni Isabel si Ginoong Daniel, bigyan natin siya ng oras para mag-process. Lagyan natin ng ilang kutsaritang asin. Tapos, kalahating lata ng paminta. Haluin natin ng mabuti. Inumin mo na habang mainit-init pa. Minamahal na Ginoong Daniel, tinuruan ako nitong mismong ate ko. Kumusta ang kape na inihanda ng ate ko? Masarap. Matuto ka ng husto sa ate mo. Ginoong Daniel, ayos ka lang ba? Gusto mo bang tumawag ako ng 120? Ginoo, ang maliit na proyekto ng 13 lungsod. Hindi na kailangang sundan mo ng personal, di ba?
Unang beses pa lang nating makipagtulungan sa kumpanya Reyes. Kailangan pa ring suriin ang kanilang assets. Para bang nandito ka lang para kay Ginang Isabel? Narinig mo na ba? Hindi pa rin makalimot si Isabel kay Ginoong Daniel. Kanina, nagwala siya sa opisina ni Ginoong Daniel. Nagpapakyut. Si Isabel Garcia ay may asawa na. Parang nilalagyan niya ng sumpa ng pagtataksil ang asawa niya. Naku po. Huwag po kayong makinig sa kanila, Ginoo. Hindi po ganoon ang ginang. Ang babae ko. Alam ko sa sarili ko. Ginoong Marco. Pasensya na po, Ginoong Marco. Hindi inaasahan ni Ginoong Daniel na darating po kayo ng personal. Masama po ang pakiramdam niya ngayon kaya pumunta siya sa ospital. Ang proyekto pagkatapos ng 13 lungsod. Ako na po ang makikipag-ugnayan sa inyo. Nasaan si Isabel? Pagdating mo, si Isabel Garcia agad ang hinanap mo. Kapatid, nag-aalala rin siya sa kalagayan ni Ginoong Daniel, kaya sumama siya sa ospital. Ay naku, magkasama na silang naglalaro at nag-aaway mula pa noong bata. Normal lang na magkaroon sila ng pagmamahalan. Huwag mo sanang isipin ng masama. Sa opisina, palagi silang nag-iisa sa isang silid. Nasasanay na ako. Bilang asawa. Buong araw na hindi ko nakikita ang asawa ko. Si Daniel Reyes na yan, basura. Araw-araw naman nakadikit sa kanya. Tara, Ginoong Marco. Inumin ninyo ang kape. Pupunasan ko po. Abala ako sa pag-isip kay Isabel Garcia, kaya hindi ko napansin na may lumapit sa akin. Huwag. Saang ospital sila pumunta? Hindi ka komportable sa suot mong yan. Tutulungan kitang magpalit. Sabi ko, huwag. Hindi ko sinasadya. Bakit ganito kalayo ang trato sa akin ni Marco? Ako naman ang tunay niyang mahal. Babawiin kita. Isabel, pwede bang dahan-dahan lang ang pagmamaneho mo? Gusto mo ba akong patayin sa pagkaalog? Ay boss, iniisip ko lang naman ang kaligtasan mo. Paano kung mamatay ka sa daan? Ikaw. Tiwala lang boss, pagdating sa ospital, ipapagastric lavage ka agad. Gastric lavage? Ayoko ng gastric lavage. Uuwi na ako. Sigurado ka bang ayaw mo? Uuwi ako. Ayos, maaga akong makakauwi ngayon, katulong. Hindi pala siya pumunta sa ospital. Wala namang dahilan para magsinungaling si Andrea. Oo nga pala, Ginoo. Bakit, di mo nalang tinawagan si Ginang Isabel para itanong kung nasaan siya? Hindi. Bahala siya kung saan siya pumunta. Umuwi na tayo. Sa oras na ito, imposibleng nasa bahay si Ginang Isabel. Alam mo namang mapagsamantala si Ginoong Daniel. Saan kaya sila pupunta? Ayan, ayaw mong tumawag. Tapos ngayon, tinatanong mo sa Kin. Wala talagang solusyon, Ginoo. Eh di ikaw ang tumawag sa kanya. Tumawag ka sa kanya. Ano, pupunta siya sa ospital ng pag-iisip. Alam ko na. Pumunta siya para dalawin ang nanay niya. Oo. Ilang araw lang, hindi mo na ako nakikilala. Paano naman nangyari yon? Ang asawa ko, gwapo at mayaman. Kapag tumayo sa gitna ng maraming tao, talagang kitang-kita, sakit sa mata. Pero itong mga ito ay... Hindi pa ako nakakapagbigay galang ng formal sa biyenan ko. Hindi naman kailangan ng ganito kalaking paghahanda. Hindi maganda ang kalagayan ng isip ni nanay. Huwag na lang nating guluhin.
May tao ba dyan? Tulungan niyo ang Isabel ko. Akin siya. Carlo, tulungan mo ang kapatid mo. Akin si Carlo. Nanay, ayos ka lang ba? Isabel, mabait ka. Isabel, huwag kang matakot. Nandito si nanay. Nandito si nanay. Nandito si nanay. Isang biyaya mula sa langit. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pasensya na, emergency kasi. Hindi ko nakontrol ang lakas ko. Galit ka ba? Wala naman akong masyadong problema. Sabi mo nga, emergency. Naiintindihan ko. Sa susunod, dahan-dahan lang. Mukhang, ito pala ang mekanismo ng depensa ng orihinal na kwento. Nag-aalala ito na kapag ako ay nahalikan si Marco. At nakipag-ugnayan sa kanya, masisira ang daloy ng kwento. Pero, mukhang hindi naman masyadong masama si Marco sa akin. Baka pwede kong gawin ang mga bagay na gusto niya. Mamaladi muna ako rito ngayon. Isabel, huwag kang umiyak. Nanay, ayos ka lang ba? Sa nobela, si Elena Garcia ay isang mayamang dalaga. Nagpakasal siya sa walang kwentang ama ni Isabel. Nang nakatatag na siya sa lipunan, sunod-sunod niyang pinatay ang lolo ni Isabel Garcia at si Kuya Carlo. At ipinasok pa niya si Elena sa ospital ng pag-iisip hanggang sa mabaliw siya. Kung sasabihin ko ito kay Marco, baka malaman niyang pinalit lang ako sa kasal. Okay lang kung ayaw mong sabihin. Wala yon. Lumipas na yon. Hindi ka ba masaya sa piling ng pamilya mo? Pagsasama ng dalawang pamilya, hindi maiiwasan ang away. Nanay, maaga pa. Magpahinga ka na. Hindi ikaw ang anak ko. Tingnan mo ng mabuti, nanay. Ako si Isabel. May nunal din sa braso si Isabel. Ikaw si Isabel. Nasugatan ka. Masakit ba? Hindi masakit. Hipan mo lang, mawawala ang sakit. Namayapa na ang nanay ko noong 3 taong gulang ako. Ganito pala ang pakiramdam ng mahalin ng isang ina. Isabel Garcia, sa mundong ito, may mga taong naaawa pa rin sa iyo. Ikaw ang itinulak kay Isabel kanina. Masamang tao ka. Naku, ang tapang mo naman. Hinampas mo pa ang dakilang demonyo. Ginoong Marco, hindi sinasadya ng nanay ko iyon. Huwag mo na siyang pansinin. Ayos lang. Sino ka? Huwag mong isipin na dahil matangkad ka, ay may magagawa ka. Subukan mong apihin si Isabel ulit. Papaluan kita ng anak ko. Wala akong ginawa. Nanay, wala talaga. Isabel, huwag kang matakot. Nandito ang nanay mo. Maging matapang ka. Nanay, wala talaga siyang ginawa sa akin. Kung aapihin mo pa ang anak ko, papatayin kita.
Ginang Isabel, dumating po si Ate Andrea para bisitahin kayo. Sa araw ng Sabado at Linggo pa naman. Sino iyon? Ayoko. Ah, Sino? Sino ang bumisita sa akin? si Ate Andrea po. Andrea. Ano ang pakay niya? Wala po ba sa bahay ngayon si Ginoong Marco? Wala siguro. Malamang wala. Asawa mo, kung nasa bahay o wala, hindi mo alam. Karaniwan, hindi kami nakikialam sa isa't isa. Mukhang ang relasyon nila ay hindi kasing ganda ng inaakala ko. Hindi nakakagulat. Sa totoo lang, ako ang itinadhana para kay Marco. Ang pagiging mabuti niya kay Isabel ay malamang para lang tuparin ang tungkulin niya bilang asawa. Ate, bakit mo naisipang bisitahin ako ngayon? Ikaw ang pumalit sa akin para magpakasal. Laging may kaba sa puso ko dahil doon. Naiintindihan ko ang gusto ni tatay. Gusto niyang gamitin ako para mahuli si Daniel na mayamang manliligaw. Kaya ikaw na lang ang pinakasal kay Marco. Kapatid na babae. Sa totoo lang, matagal ko nang ayaw kay Daniel Reyes. Di bumalik ka sa dati. Wala akong pakialam. Talaga? Gusto mo talagang bumalik? Ang reaksyon niya. Gusto kaya niyang bumalik? Hoy, kapatid, magsalita ka naman. Gusto mo ba talagang bumalik? Sa totoo lang, kahit mukhang mabait si Daniel, pero hindi naman siya pumapatay ng basta-basta. Kung hindi kami magkasundo, mag-aaway lang kami at maghihiwalay. Pero si Marco parang bomba. Baka nga, maging bato pa ako sa paningin ng sarili kong ina. Ano sa tingin mo? Kapatid, magsalita ka naman. Gusto mo ba talagang bumalik? Yes, at pag-isipan ko muna. Kung direkta kong sasabihin kay Marco de la Cruz na gusto kong magpalit pabalik, siguradong gagamitin niya ang kanyang galit para sunugin ang ilang tao. Baka ako pa ang masunog. Pero kung si Andrea Garcia ang manligaw sa kanya at magpalitan sila ng matamis na tingin, tapos siya ang magloko dahil hindi niya mapigilan, baka sa bandang huli maawa siya sa akin at hayaan na lang ako. Desidido na ako. Kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin. Sumunod na lang sa kung saan ako mapunta. Basta hindi ako pabayaan ni Marco de la Cruz. Kaya kong makipagsama sa kanya habang buhay. Marco, Ay, hindi. ang iyong asawa, abala ka. Hoy, Narinig mo ba ang sinabi nila kanina? Sabi ng ginang, basta hindi siya pabayaan ni Marco de la Cruz, makikipagsama siya sa kanya habang buhay. kapatid na babae, kanina pa kita sinusubukan para malaman kung ano talaga ang nararamdaman mo kay Marco de la Cruz. Huwag mo sanang isipin ng masama. Magkunwari ka pa, buti na lang at matalino ako. Kundi baka ngayon pa lang ay patay na ako. Kapatid na babae, si Marco de la Cruz, meron ba siyang pribadong lugar o espasyo? Ikaw na rin ang nagsabi na pribadong lugar yan. Paano ko malalaman? Alaynan. Si Andrea, baka may balak yan. Sige na nga, tutulungan ko na lang siya. Kung gusto kong lokohin ako ni Marco, nasa kanya na ang lahat. Hoy, kapatid, saan siya madalas tumambay? Sa silid aklatan. Ihatid mo ako. Hoy, kapatid, bakit hindi mo buksan? Pribadong teritoryo ni Marco to. Paano ako makapapasok? Halika na, tingnan natin. Pakiusap. Ito lang ang hiling ng ate mo. CJ. Kukunan ko ng video para may ebidensya. Ikaw ang gustong pumasok. Hoy, ang sama mo naman. Sige na, sige. Ako ang gustong pumasok. Ano ito?
Mukha si Marco de la Cruz ito, ang taong nasa puso niya. Sofia Ramirez. Kapatid na babae. Tingnan mo ang tao sa larawan. Kamukha ko ba? Mas abstract ang pagkakaguhit nito. Hindi ko rin makita ang pagkakahawig. Hindi mo lang siya naiintindihan. Totoo nga, ang inyong nakaraan at kasalukuyang buhay. Paano ko maiintindihan? Kapatid na babae. Ilang araw na lang, birthday mo na. Maghanda tayo ng isang pamilyang hapunan. Birthday lang naman yan, di ba? Hindi naman kailangan ng malaking handaan. Kapatid na babae. Ihanda mo na. Ito ay pagmamahal ng iyong ate sa'yo. Mukhang may balak si Andrea sa hapunan. May gagawin siyang katarantaduhan. CJ, suportahan natin. Kailangan talaga nating suportahan. Hoy, nasaan si Andrea? Sabi ni ate, magpe-perform siya para sa akin. Batang to. Kailan pa naging magkaibigan? Ito at si Isabel. Anong performance? Anong klaseng performance? Ang galing ng plano ni Andrea. Walang ginastos na kahit anong puwersa. Agad-agad na nailapit si Marco sa mga alaala noon. Hala, ganito pala ang luha ng buwaya. Ganito pala. Ang galing mong sumayaw. Ginang Isabel, kulang ba siya sa bait? Yung asawa niya, ang tagal tumingin sa ibang babae. Umiyak pa, nakakangiti pa rin siya. Ginang, Mabait talaga siya, pero medyo tanga lang. Kumusta? Ang programa ko. Nagustuhan mo ba? Birthday ngayon ni Isabel. Gusto niya. Gusto ko rin. Kanina umiiyak ka naman. Bakit ang tigas pa rin ang mukha mo? Marco, mali ka dito. Alam mo ba kung bakit? Kayo ni Sofia ay naghiwalay? Dahil hindi ka nagsasalita. Magpaliwanag ka. Magpaliwanag ka nga. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nanginginig? Wala. Isabel na walang kwenta. Sa mga importanteng sandali, sinasadya mong magpatawa para sirain ang plano ko. Bakit kayo pa ang galit? Tinutulungan ko kayo, okay? Kanina pa kita umiiyak. Ayaw mo pang aminin. Ha? Kanina lang. May pumasok na buhangin sa mata ko. CJ. CJ. Wala nang pag-asa. Matigas talaga ang ulo mo. Marco, ikaw ay hinatulan ng pag-ibig na magpakailanmang nag-iisa. Ginoong Marco, isang tagay po. Ay, naku. Andrea, nababaliw ka ba? Tatay, Sa akin talaga si Marco. Bakit hindi ko pwedeng sabihin yon? hindi ba't ayaw mo ngang pakasalan siya? Hindi ba't sinabi mo noon na matanda at mabagsik siya? Natatakot ka sa magagawa niya sa'yo? Kung hindi dahil doon, paano ako magkakalakas ng loob? Nalokohin si Marco. Wala namang nagsabi sa akin noon. Na ganoon pala siya. Andrea,
masyado ka pang bata. Si Marco ay matangkad at gwapo, at marami siyang kaya. Pero makakain ba niya yan? Sa mga nakaraang taon, marami na siyang pinatay, marami na siyang kaaway. Kung magiging asawa mo siya, hindi ka ba natatakot sa mga gaganti sa kanya? Ano naman kung magiganti siya? Para sa kanya, handang-handa ako. Kami ay magkasuyo sa nakaraang buhay. Hindi mo alam kung ilang taon na niya akong hinihintay. Ngayon, narito na siya sa harap ko. Kahit mamatay man ako, kasama ko siyang mamamatay. Ikaw. Ako si Ricardo Garcia. Paano ka naging ganito? Isang bulag sa pag-ibig. Nanay, Ang sikretong iyon. Dapat ko bang sabihin kay Andrea? Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya. Ngayon, nakangarap pa ako na sana maalala niya ang mga nangyari sa nakaraan. Mas mabuti na rin sigurong hindi niya maalala. Para naman, hindi siya masaktan. Marco, ako ito. Ano ang ginagawa mo? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Maging disente ka naman. Marco, baka naman. Hindi mo na ako naaalala? Bakit ko pa kailangang tandaan kung sino ka? Kung hindi dahil kay Isabel, hindi tayo magkakakilala. Huwag ka nang magmatigas. Ang suot kong damit na ito. Hindi ba't pamilyar ito sa'yo? Kumpara sa taong nasa larawan. Hindi ba't magkamukha kami? Pumasok ka sa pribadong silid-aklatan ko. Sino ang nagdala sa'yo roon? Hindi ba ako pwedeng pumasok? Kahit ang asawa ko ay bihira lang pumasok dito. Bakit mo gustong pumasok? Siya ang nagdala sa akin dito. Isinusuot ko ang damit na ito para maalala mo ako. Ako. Ang tunay na minamahal mo na hinintay mo ng maraming taon. Si Isabel ay isang impostor lang. Ano ang sinasabi mo? Ginoong Marco, kasalanan ko, hindi ko napalaki ng maayos ang anak ko. Patawarin mo po kami, nababaliw na siya, isasama ko na siya. Tumigil ka. Bakit niya sinabing impostor si Isabel? Yun kasi, may sakit po sa pag-iisip ang ate ko. Nagsuslipwalk lang po siya. Tatay, Dalhin mo na po ang ate ko. Ayoko umalis, mahal namin ang isa't isa. Bakit niyo kami pinaghihiwalay? Nako, Marco, ako ito. Hindi mo pa rin ba ako nakikilala? tama ang sinabi ng tatay mo, nababaliw ka nga. Huwag mo nang isusuot ang damit na yan, ayokong makita. Pinilit lang pakasalan si Isabel. Ako ang panganay na anak. Wala na. Talagang wala na. Saan ako kukuha ng kamatayan ko? Ano ang sinasabi mo? Noong buntis pa ang nanay ni Isabel, kay Kuya Carlo, ang tatay ko ay nagtaksil kasama ang nanay ko, at ako ang isinilang. Mas matanda ako ng 1 taon kay Isabel. Ako ang panganay na anak ni Ricardo. Ang minamahal mo. Ricardo, niloko mo ako. Ginoong Marco, huwag po kayong makinig sa kanyang mga kasinungalingan. Si Isabel Garcia ang aking panganay na anak. Ako at si Andrea Garcia. Walang anumang relasyon sa dugo. Ang nanay niya at ako, ilang taon lang kaming nagkakilala. Tatay, tigilan mo na ang pagsisinungaling. Kung hindi ka naniniwala, pwedeng magpadna paternity test tayo para malaman kung ako nga ang tunay niyang anak. Ay, saklap naman. Hindi ka ba ayaw magpakasal? Umiiyak ka ng umiiyak. Pinapalitan mo si Isabel Garcia. Kaya ko lang nandaya kay Ginoong Marco. Ikaw, gusto mo bang isama mo ang buong pamilya sa kapahamakan mo? Saklap talaga. Asawa. Ay, hindi pala. Ginoong Marco. Ang bagay sa pinilit na pagpapakasal. Hindi po talaga ako ang mastermind. Pinilit lang din po ako. Wala rin po akong magawa. Sabi niya, kung hindi ako ang papakasal kay Andrea Garcia, papatayin niya ang nanay ko. Pinilit lang din ako. Kaya noong araw ng kasal, tumalon ka sa tubig. Nagpakamatay ka ba? Pero hindi talaga kita sinasadya. Natatakot lang ako na malaman mong niloloko ka namin. Ricardo, dapat kang mamatay. Hindi ko talaga sinasadya na lokohin kayo. Ano naman kung hindi siya ang panganay na anak? Ikaw ang gusto ko. Marco, traitor ka. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang mga nagtataksil sa tunay na pagmamahal, lunukin ang 10,000 karayom. Para kay Isabel, lunukin ko pa ang 10,000 karayom.
Maghahalikan sa kalagitnaan ng gabi. Tapos pagkatapos, bawat isa ay uwi sa kanilang kwarto para matulog. Marco, ang tibay ng kontrol mo. Pero, ngayon ay nakaligtas naman ako. At nakatali pa ako sa dakilang demonyo. Kahit na pamalit lang ako. Basta't makakapit ako sa buhay. Okay lang maging pamalit. Ginoo. Hindi ba natin bibigyan ng leksyon ang pamilya Garcia? Ricardo Garcia, siya pa rin ang tatay ni Isabel. 1,000 taon na ang nakalipas. Pinatay ko ang kanyang ama. Ayokong gawin ulit iyon. Nauunawaan ko. Ang seguridad sa Hacienda de la Cruz, kailangang i-upgrade. Opo, magdadagdag ako ng mga bodyguard para protektahan si Ginang Isabel. Ngayong, nagkakaugnay na ang damdamin ninyo. Kung may magtatangka man na saktan siya, natatakot ako na makasama ito sa inyo. Hindi. Ako rin kailangang protektahan. Ayokong dahil, sa akin, siya ay masaktan. Opo. Mabilis ang tibok ng puso. Ang tagal ko nang nabubuhay. Hindi talaga dahil, sa isang halik lang magiging excited. Mukhang siya ang excited. Bakit mabilis pa rin ang tibok? Matutulog pa ba o hindi? Ang tindi ng tulog. Bakit mabilis pa rin ang tibok ng puso? Nagkakasakit kaya? Normal ang pulso. Parang hindi naman mabilis ang tibok. Akala ko, dahil sa pagkakaugnay ng damdamin. Ang puso ko pala ang nagkakagulo. Mukhang, ang pagkakaugnay, ay para lang maramdaman ko ang nararamdaman niya. Hindi nito mapaparamdam sa kanya, ang nararamdaman ko. Naku, ang tagal kong naghanda ng programa para sa birthday niya. Tapos, siya at si Marco, hindi nagpasalamat. Hinamak pa ako sa harap ng lahat. Itong si Isabel. Naglakas loob pang makipagsabuatan kay Marco para apihin ka. Tingnan natin kung paano ko sila pagbabayaran. Ang proyektong 13 lungsod. Ang asawa mo ang nag-ugnay para sa pakikipagtulungan. Kung ganoon, ikaw na ang bahala. CJ, Sweetheart, tingnan mo, papatayin kita. Hoy, Ginoong Tan. Sa opisina pag-uusapan ng proyekto, anong saya doon? Sa club na lang tayo. Sakto, may kasama akong babae. Para ma-entertain niya kayong lahat. Walang problema. Kumusta naman, mga boss? Hindi naman masama ang aking assistant, di ba? Depende yan. Kung bibigyan niya tayo ng respeto. Ha ha ha. Isabel, ay toast mo si Ginoong Tan. sa orihinal na kwento, hindi naman talaga nakipagtulungan ang proyektong ito sa kumpanya Reyes, kundi isang maliit na proyekto sa ilalim ni Marco. Ibig sabihin, sa totoo lang, mga kliyente ni Marco ang mga taong ito. Kaya huwag kang magagalit kung magpapanggap ako. Sa totoo lang, Daniel, nang ipagkatiwala mo sa akin ang proyektong ito, akala ko noon gusto mo akong ipahamak. Hindi ko inakala na gusto mo pala akong gamitin. Hihihi, gamitin ang iyong kagandahan. Ahahaha, tama ka. Gamitin ang aking kagandahan para pahupain ni Marco ang kanyang galit sa inyo mamaya. Sino ba ang asawa mo? Hala, Ginoong Daniel, hindi mo ba sinabi sa kanila kung sino ang asawa ko? Ginoong Daniel. Sino ba ang asawa ng magandang ito? Ang asawa niya ay... ang driver ko. Driver lang pala. Daniel, ang tanga at sama mo talaga. Hindi ka ba natatakot na? Tatawagan ko na agad ang asawa ko ngayon din. Para mapahiya ka, Tiete. Tumawag ka lang. Tawagan mo ang asawa mo. Papuntahin mo rito para makilala namin. Haha, oo nga. CJ. Ano ba iyan? Bakit walang signal?
Ha 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 ha, binibiro lang tayo ni Isabel. Sa tingin ko, hindi naman talaga walang signal ang cellphone niya. Nahihiya lang siya. Naanyayahan yung asawa niyang driver. Ganito, ha ha ha, tatawagin ko siya para sa'yo. Ano sa tingin mo? Lalabas lang ako para tumawag sa asawa ko. Hoy, ganda, aalis ka ba? Sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo kami mapasasaya ngayon, walang kang pag-asang umalis. Ha 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 ha, hoy, inuman lang naman to kasama namin. Kahit malasing ka, ano naman, sibilisado naman kaming lahat dito. Ha ha ha. Mukhang handang-handa si Daniel. Ang setup ngayon ay para sa akin talaga. Isabel, huwag ka nang magpanggap. Inom ka na at mag-enjoy. Di ba't magaling ka namang mangakit? Daniel, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pakawalan mo ako, baka sakali. Mapagbigyan pa ng asawa ko na buo kang ilibing. Nako, natatakot ako. Isabel, sasabihin ko sa'yo, sa buong buhay ko, wala pa akong kinatakutan. Siya nga pala, may aura ng bida siya. Pero ang nakaharap mo ngayon, ay isang babaeng may hawak ng script. Ano ba yan, nagwawala ka pa? Kami pa, mahilig kaming manood ng magagandang babaeng nagwawala. Ha ha ha. Daniel, kahit anong plano mo, siguradong di mo inaasahan to. Na may iba pa pala kaming paraan ng komunikasyon ng asawa ko. Sasabihin ko sa asawa ko. Lahat kayo, inaapi niyo ako. Sasabihin ko sa asawa ko. Ang estratehiya ng kumpanya natin sa ikalawang hati ng taon ay globalisasyon, internationalisasyon. Malinaw na ba sa inyong lahat? Bakit umiiyak si Ginoong Marco? Oo nga. Anong nangyayari? Umiiyak ako. Bigla akong naging malungkot. Si Isabel kaya? Ang daming luha. Tiyak na sobrang lungkot niya ngayon. I-pause muna ang meeting. Leo, alamin mo agad kung nasaan si Ginang Isabel. Opo. Kayong mga masasama. Ha 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 ha. Ay, huwag kang umiyak, maganda, wala ring mangyayari. Trabaho ito, hindi kindergarten. Ikaw, kahit gaano mo kami kamuhi, kaming mga lalaking malilibog, kailangan mo pa rin magpakumbaba sa amin. Sabihin mo sa Kin, magkano ang overnight mo? Doblehin ko. Pagkatapos, iwan mo na yang walang kwentang asawang driver mo. Sumama ka na lang sa Kin. Ginoo, wala sa serbisyo ang cellphone ni Ginang Isabel, pero ang huling lokasyon ay nasa Club Silangan. Pumunta tayo sa Club Silangan, sa pinakamabilis na bilis. Opo. Ha 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 ha. Oh, Bakit hindi pa dumarating si Marco? Nanghihina na ako sa kakaiyak. Walang hiya ka. Ang pagod ko, wala na akong lakas para umiyak pa. Binibini, bakit ka umiiyak? Magpresyo ka na. 1,000,000 piso. 10,000,000 piso. Hoy, medyo malaki-laki na ang 100,000,000 piso ah. Medyo ganid ka naman, binibini. Ahahaha. Ayaw ko ng pera. Ano ang gusto mo? Ang kailangan ko ay ang buhay mo. Ha 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 ha. Narinig mo ba? Gusto niyang kunin ang buhay ko. Ang kulit mo talaga, ha ha ha. Kaya hayaan mong ipakita ko sa'yo. Asawa, pinagtripan nila ako. Wala ka bang nasaktan? Ikaw ba yung driver? Driver. Ikaw ang nagsabi sa kanila na driver ako. Si Daniel Reyes ang nagsabi, at hindi niya ako pinayagang magsalita. Oo, ako ang nagsabi. Anong problema? Oo, tama. Ako ang nagsabi noon, ano ngayon? Ito. Anong klaseng driver ito? Ang bilis ng takbo ng sasakyan. Hindi ko nga nakita ng malinaw. Kuya, nagkamali ako. Kuya, array. Asawa, pati sila. Ako na ang bahala. Ako na, ako rin, ako na. Leo. Yung mga kasangkot sa pananakit kay Ginang Isabel, ayusin ng tuluyan. Si Daniel Reyes naman? May espesyal ba siya? Opo.
Pero si Daniel Reyes pa rin ang bida sa orihinal na kwento. Kung papatayin siya, baka magdulot ito ng pagbagsak ng buong mundo ng kwento. Sa bandang huli, baka mawala rin ang nanay ni Marco, si Leo, si Maya at lahat sila. Asawa, wag na lang tayong pumatay. Natatakot ka? Natatakot lang ako na baka masaktan ka. Unang beses ko lang marinig sa'yo ng mga salitang ganito kaseryoso. Ethan, asawa, ano ang balak mong gawin? Siyempre, susundin ko ang gusto ng aking asawa. Pero may maliit akong hiling. Ano? Sinabi mo, Muli tayong magpakasal. Gusto kong malaman ng lahat na ikaw ang aking asawa. Ang sinumang kaaway mo ay kaaway ko. may isa pa akong tanong. Ethan, bakit ayaw mong mag-resign ako? Nakikita kong maaga kang gumigising at gabi umuwi. Abala ka ng abala pero hindi ka nagre-resign. Mukhang gusto mo ang trabahong ito. Ang mga bagay na gusto mo. Wala akong dahilan para pigilan ka. Sophia, nakilala mo talaga ang isang mabuting lalaki. Sayang lang, pamalit lang ako. Pero masaya na rin ako na naranasan ko ang kaligayahan ninyo. Kontento na ako. Grabe, ang bigat ng kamay ni Marco. Hintayin mo. Pagsisisihan nila ito. Aray, dahan-dahan lang. Daniel, magre-resign na ako. Tanggal ka na. Ayos, makakatanggap ako ng easy panandang pandagdag isa compensation. Ikaw, narinig kong sa susunod na linggo, ikaw at si Marco ay magpapakasal ulit. Pero hindi ko kayo imbitahan. Bless you. Ate mo ako. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung imbitahan ako o hindi. Sige, ikaw na. Doon ka sa mesa ng mga nabigo sa pag-ibig. Hoy, ikaw. Nabigo sa pag-ibig? Anong ibig mong sabihin? Wala, ayun. Huwag kang maniwala. Aray, ang sakit. Tatay, kailangan mo kaming tulungan dito. Kung ang ibig mong sabihin ay labanan si Marco de la Cruz, huwag na lang. Bakit? Bless you. Hindi ko siya kayang kalabanin. Noong huli, hindi niya kami pinatay. Iyon ay dahil kay Isabel. Kung patuloy nating susubukan ang kanyang pasensya, baka mawala na ang pamilya Garcia. Huwag kang mag-alala, tatay. Hindi tutulad ng dati. Bakit? Ayon sa manghula, si Marco de la Cruz ay hindi na mabubuhay pagkalipas ng 2 buwan. Ano? Tatay, akala mo ba nakasama ka sa mabuting tao? Sabi ng manghula, si Daniel, ang taong palaging swerte sa buhay. Pero ang sinasabi ng manghula, hindi naman siguradong totoo. Pamahiin lang yan. Ikaw ang bahala kung maniniwala ka. Naniniwala rin si Marco, pero siya ay traitor. Naniniwala rin si Daniel, bago siya magsimula ng bagong proyekto. Pinapahula niya muna sa manghula, kaya mabilis ang pag-unlad niya. Nakakagulat nga yan. Si Daniel na yan, walang alam yan. Pero ngayon, siya na ang naging isang pangunahing negosyante at investor sa buong bansa. Di rin ako makapaniwala. Ano ang gusto mong gawin ko? Samahan mo muna kami sa isang magandang palabas. May mangyayaring malaki bukas sa Ilog Ginto. Balita mula sa aming istasyon, kamakailan lamang sa may Ilog Ginto. Naganap ang isang pagguho sa isang konstruksyon. Para sa mga detalye, panoorin ang ulat mula sa aming reporter sa lugar. Ilog Ginto. Bakit pamilyar ang pangalang ito? Ayun! Sa nobela, ito ang unang hakbang ni Daniel Reyes para mapabagsak si Marco de la Cruz. Ang unang malaking hakbang. Pero hindi ba dapat mangyayari ito pagkalipas ng 5 taon? Kaya ba ito nangyari ng mas maaga? Dahil sa aking pakikialam? Nagmamadali ka bang magsukat ng trahe de boda? Marco, baka pwede munang huwag na lang ituloy ang kasal. Hindi ba't lahat ng babae ay gustong magkaroon ng isang malaking kasal? Ayaw niyang magpakasal. Baka ayaw niyang malaman ng iba na asawa ko siya. Lanan. Huwag kang mag-isip ng ganyan, hindi ito tungkol sa iyo. Lanan. Hoy, sandali. Kurbata ba ang kailangan mo?
Puso niya ba yan? Ano nang nangyari? Normal ang pulso. Bakit hindi tumitibok ng malakas ang puso mo? Tumitibok naman ang puso ko. Mamamatay ka kung hindi tumibok yan. Hindi kasing bilis ng sa akin. Ang weird naman ng kompetisyon sa pagitan ng mga lalaki. May karangalan ba sa mabilis na pagtibok? Hindi ako naniniwala. Ay, ang bilis nga talaga. Wala ka bang problema sa puso? Gusto mo bang pumunta sa ospital? Wala namang binanggit sa nobela na may sakit sa puso si Marco. Anong sakit sa puso? Kung mamatay siya, mamamatay din kaya ako. Ayos lang ako. Hi. Parang nagalit siya. Pero hindi yon importante. Ang pinakamahalaga ngayon, kailangan kong isipin kung paano haharapin si Daniel na walang hiya. Hindi ka nagpapakilig kay Ginang Isabel. Bago ang pagkakaugnay ng damdamin. Akala ko yung mga matatamis niyang salita. Dahil siya ay nabibighani. Pero ngayon, napagtanto ko, kayang-kaya niyang sabihin yon nang walang kaba. Siguro tinanggap niya ako dahil sa tadhana, hindi dahil talagang gusto niya ako. Normal lang na may pagitan sa inyong dalawa. Hanggang ngayon, hiwalay pa rin kayo ng kwarto. Ganito ba ang normal na mag-asawa? Dapat laging una ang lalaki. Kahit gaano pa siya kalakas ang loob. Babae pa rin siya, di ba? Paano mo hahayaang siya ang laging magbanggit ng ganyang bagay? Tama ba? May sasabihin ako sa'yo. Ikuna mo. Huwag kang pumunta sa Ilog Ginto sa mga susunod na araw. Bakit? Panlilinlang lang ng Ilog Ginto ni Daniel Reyes yon. Para mailayo ka, ang totoo niyang pakay ay sunugin ang bodega sa labas ng lungsod. Ang layo noon. Gusto niya talaga akong makita araw-araw. Nga pala, ano nang sasabihin mo kanina? Ano to? Pang-ehersisyo. Pang-monitor ng tibok ng puso. Ayos lang ba sa'yo na magkatabi tayong matulog? Hindi ayos. CJ, Hala, biro lang. May asawa akong ganito kagwapo. Gusto ko na talagang magkatabi tayong matulog. walang kibot ang tibok ng puso mo. Ayaw mo talaga na magkatabi tayong matulog. Panong ayaw? Mahal na mahal kita. Nga pala, baka gusto mong pumunta muna sa bodega sa labas ng lungsod. Iniiba mo ang usapan. Sige na, pumunta ka na. Pumunta ka para mag-inspeksyon. Pumunta ka para mag-inspeksyon. Nag-aalala ako, baka may panganib ng sunog. Ang ganitong maliit na bagay, hindi na kailangan akong personal na pumunta para mag-inspeksyon. Sige na, pumunta ka. Pumunta ka na. Sige, pupunta ako. Salamat, asawa. Mahal na mahal kita. Walang kwenta. Hindi pa magawa ang pagpapasunog. Ano pa ang silbi ninyo? Si Marco de la Cruz na ito, parang alam, ang gagawin natin. Ano na ang susunod nating gagawin? Ang Marco de la Cruz na ito ay isang mamamatay tao. Napakaraming kasamaan ang nagawa niya. Wala ba siyang naiwang kahit isang kahinaan? Hindi ako naniniwala. Oras na para kumilos ang tatay ko. Naku, Isabel, ang mataas na puno ay tinatamaan ng hangin. Narinig ko na marami ngayon ang gustong ipahamak si Ginoong Marco. Mag-ingat ka rin ngayon. Huwag mo akong subukang lokohin. Mga matatandang hayop na rin ako. Bakit mo ako pinakasal sa pamilya de la Cruz noon? Naku, wala rin namang magagawa ang tatay mo. Ngayon, nakilala ko ang isang pari. Sabi niya, kung ibibigay mo lang ang impormasyon tungkol sa mga taong sinaktan ni Ginoong Marco sa mga nakaraang taon, maaari niyang ayusin ang bawat isa para maayos ang mga multo. Hindi ito sa orihinal na nobela. At sa katalinuhan ni Daniel, hindi niya kayang mag-isip ng ganitong masamang plano. Mukhang si Andrea at ang matandang ito ang nasa likod nito. Talaga? Sige, bukas ko ibibigay ang listahan. Mabuti. Kung gusto ninyong gamitin ito, bibigyan ko kayo ng malaking regalo. Ano ba talaga ang ginagawa ng tatay mo? Tumutulong ang tatay ko na mangolekta ng mga krimen ni Marco. Ang kinokolekta niya ay tungkol sa akin. Paano pwedeng mangyari yon? Ang lahat ng bagay dito sa dokumentong ito ay gawa ko.
Ang ginawa lang niya ay pinalitan ng pangalan ko, ng pangalan ni Marco de la Cruz. Kapag imbestigahan ito ng mga nasa taas, ako ang mahahanap nila. Gusto ba niyang patayin ako? Para sa ikabubuti natin lahat ang ginagawa ni tatay. Ang gusto mo lang talaga ay ipahamak ang kapatid mo, hindi ba? Wala ka talagang balak na ipahamak si Marco de la Cruz, hindi ba? Ano bang sinasabi mo, Daniel? Akala mo ba tanga ako? Narinig ko na ang nangyari noong araw na yon. Noong gabi ng kaarawan ng kapatid mo, pumunta ka sa kwarto ni Marco de la Cruz ng hating gabi para muling pag-ibayuhin ang inyong nakaraan. Para muling pag-ibayuhin ang inyong nakaraan. Para muling pag-ibayuhin ang inyong nakaraan. Paninirang puri yan. Walang katotohanan yan. Si Isabel ba ang nagsabi sa iyo, sweetheart? Sabihin mo sa akin, mahal mo si Marco de la Cruz, hindi ba? Daniel, ikaw lang ang mahal ko. Kung hindi, mamatay ako sa kidlat. Ikaw ang panganay na anak na may ugnayan kay Marco de la Cruz sa nakaraang buhay, hindi ba? Ang gusto mo lang talaga ay ang pera ko. Ang gusto mo ay si Marco de la Cruz mismo. Handa ka pang mamatay kasama siya, hindi ba? Daniel, magpakasal na tayo, gusto mo? Sige. Sa susunod na linggo na ang kasal natin. Mabuti. Isabel, Inagaw mo na si Marco sa akin, hindi pa ba sapat yon? Ngayon, pati ang relasyon ko kay Daniel. Sasabotahin mo rin? Gusto mo akong patayin? Mabuti. Napakabuti. Isabel, sino ba ang walang kahinaan? Tita Elena, oras na para kumain. Mabait na bata. Gutom na ba si Isabel? Pakainin na kayo ni nanay. Tita Elena, ito ang sa iyo. Kunin mo na. Mabait. napakahuli na ng pagdating ninyo. Malala na ang impeksyon sa sugat ngayon. Mukhang hindi na masasalba ang iyong hintuturo. Masakit ba? Ihip lang ako. Mawawala na ang sakit. Masakit ba? Hindi masakit. Ihip lang ako. Mawawala na ang sakit. Namayapa na ang nanay ko noong 3 taong gulang ako. Ganito pala ang pakiramdam kapag minamahal ng isang ina. Bakit kamukha mo ang aming Isabel? Hindi pa kumakain si Isabel. Gutom ka na ba, Isabel? Lutuan kita ng pagkain, anak. Kasalanan ko ito, nanay. Huwag kang umiyak, anak. Mabait ka, anak. Ay Isabel, nauwi ka rin. Ngayon, ay ang araw ng pagbisita ng ate at bayaw mo sa magulang. Magkakasama tayong magkakapamilya para magsaya. Sino bang nagsabing magkakapamilya tayo? Naku, Isabel, ano man ang nangyari noon, magkadugo pa rin tayo. Paano mo nasabi yan? Matagal nang may problema sa pag-iisip ang nanay ko. Maraming taon na. Walang sinuman sa pamilyang ito ang hindi alam yan. Hindi ko rin inaasahan na ituring ninyo siyang tao. Dahil lahat ng ito ay dahil sa inyo. Pero ikaw, Andrea, sinasaktan mo ang isang taong may kapansanan sa pag-iisip. May sense ba yan? Iginagalang ko si Tita Elena bilang nakatatanda. Ikaw na anak, hindi mo siya inaalagaan. Ako pa ang nag-uwi sa kanya at nagpalipas oras kasama siya. Hindi ka pa nagpapasalamat at siya mismo ang hindi malinaw ang pag-iisip. Inilagay niya ang metal na chopstick sa kalan. Isabel, anong ginagawa mo? Akala mo patay na ako? Hoy, tama na yan, Isabel. Magkakapamilya tayo. Bakit mo kailangang gawin yan? Tatay, kayon mo lang naalala na magkakapamilya tayo. Noong itinapon mo si nanay sa ospital ng pag-iisip, bakit hindi mo naisip na magkakapamilya kayo? Noong hindi mo ako pinahalagahan at pinilit akong magpakasal para sa iba, bakit hindi mo naisip na magkakapamilya tayo? Hindi ba't sinabi ng huwag nang banggitin yan? At saka, ngayon, kasama mo si Ginoong Marco. Maayos naman ang buhay mo, di ba? Maayos ang buhay namin.
Pero hindi namin mapipigilan ang ilan. Napaulit-ulit kaming itinatangka. Sinong nang api sa'yo? Anak ka, ngayon, bakit araw-araw na lang? Ang sinasabi mo ay kung sinong nang api sa'yo. Alam mo sa sarili mo. CJ, kung gayon, sabihin mo sa akin, ano nang ginagawa mo rito sa bahay ngayon? Sa tingin ko, hindi ka talaga umuwi para samahan kami sa salusalo sa pagbisita. Nagka-impeksyon ang sugat ni nanay. Kailangang putulin ang kanyang hintuturo. Gusto ko rin ang isang daliri ni Andrea. Huwag kang mag-asa. Ano nang ebidensya mo na ako ang may gawa? Isabel, binabalaan kita. Bago ka magwala, tingnan mong mabuti kung kanino talaga si Andrea. Ha? Kanino? Bawat isa sa mga nakaupo rito. Maliban sa'yo, nandoon noong gabing iyon. Ang taong mahal ng asawa mo, hindi kailanman ikaw. Ang sumpa ng pagtataksil sa pamilya mo ay tila bundok na. Ikaw, Ikaw. Ano nang ginagawa mo rito? Umiiyak at nagagalit. Hindi ko yan mapapansin. Mukhang may problema sa pagpapalaki ng pamilya Garcia. Nagkakamali. Marco, wala kang karapatang magsalita. Tumahimik ka. Hahaha. Ginoong Marco, pasensya na sa abala. Pag-uusapan ko itong mabuti sa anak kong babae. Hindi na kailangang maghintay. Ngayon na. Marco, Anong ngayon na? Sinabi ng ginang Isabel. Kailangan niya ng isang daliri. bakit? Paulit-ulit mo akong inaapi. Ayoko nang mabuhay. Andrea, anong ginagawa mo? Marco, para sa isang babaeng ganito, worth it ba? Ano ba ang meron kay Isabel? Ilang taon niya akong hinabol noon. Isang mababang uri ng babae. Lenny, Grabe naman ang pag-ibig mo. Tao. Marco. Mag-sorry ka. Ngayon. Agad. asawa. Ayoko nang mag-aksaya ng oras sa kanila. Alaynan, Sige. Gawin mo na. Ano ba ang ginagawa ninyo? Tumayo kayo. Paumanhin at nahuli ako. Tamang-tama ang dating mo. Ang buhay mo o ang mga daliri mo. Pumili ka. tatay, hindi mo pwedeng gawin to. Anak mo ako. Binan. Kung gagawin mo to ngayon, puputulin namin ang relasyon namin sa'yo. Bakit mo kasi siya ginulo? Tatay, May nararamdaman ka bang pag-ibig para kay Daniel? bakit mo bigla tinatanong yan? Mabuti. Napakabuti. Bumibilis ang tibok ng puso ko kapag nababanggit ang pangalan ni Daniel Reyes. Mahal mo pa rin siya. Mahal ko siya. Biro lang, sa paningin ko, siya ang pinakakarimarim na tao sa buong mundo. Walang iba. Sa tingin ko, hindi titigil si Daniel Reyes dyan. Kailangan nating laging maging alerto. Papatayin ko siya. Hindi pwede. Kahit gusto ko rin siyang patayin, hindi talaga natin pwedeng gawin yon. Hindi kita sinisisi. Ako ang walang lakas ng loob na hanapin ka noon. Kaya nakapagmahal ka ng basura noong bata ka pa. Wala ka ng kakayahang magmahal ngayon. Ako ang may kasalanan. Ano nang nangyari sa'yo? Wala lang. Bakit kakaiba siya nitong mga nakaraang araw? Kung magpapatuloy tayo ng ganito, sa bandang huli, mapapahamak tayo sa mag-asawang iyan. Kung maghihiwalay sila ng laban, isang hampas lang, bagsak na, may butas tayong mapapasukan. Pero kung magsasama sila, hindi na tayo makakalaban sa kanila. May paraan ka ba para hindi magustuhan ni Marco si Isabel? Mga lalaki mahilig sa babae. Baka hindi niya ako gusto. Pero hindi ibig sabihin wala siyang gusto sa iba.
Selos. Ito ang pinakamadaling paraan. Para magkaroon ng pakiramdam ng pagmamayari ang isang babae sa'yo. Ang pinakamadaling paraan. Yung magandang reporter na pinadala ni Andrea. Hindi natin kailangang paalisin. Ano ang ibig mong sabihin? Dahil isinugo siya ni Andrea para tuksuhin ka, edi makipaglaro tayo, para mainis si Ginang Isabel. Epektibo kaya yan? Subukan natin para malaman. Ginoong Marco. Simulan na natin ang interview. Huwag dito. Masyadong liblib. Liblib. Lanan. Medyo liblib. Tara na sa sala. Dito na lang tayo mag-interview. Pero may tao dito. Kung hindi maginhawa, aalis na lang ako. Ayos lang. Kaya nga may tao ang kailangan. Sa mga nakaraang taon, maganda ang takbo ng Grupo de la Cruz, at hindi may kakaila ang naging kontribusyon ng inyong pagdedesisyon. Ginoong Marco, gusto ko sanang itanong, Ginoong Marco, sa lahat ng desisyon ninyo noon, mayroon bang isang bagay na kayang magdulot ng pagsisisi sa inyo? Meron. Halimbawa, Ang pag-aasawa. Pinagsisisihan ko ang aking pag-aasawa. pwede bang sabihin iyan sa harap ng ginang? Pinagsisisihan ko ang aking pag-aasawa. Ha? Sino ang tumatawag sa akin? Ginoong Cruz. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ko ikinagagalak ang aking pag-aasawa? Ako, medyo curious nga. Sabihin mo nga. Ginoong Cruz, may mga bagay na hindi magandang pag-usapan sa harap ng ginang. Lipat na lang tayo ng lugar. Ginoong Marco, saan tayo mag-uusap? Uwi na tayo. Parang napaka-concern nyo po sa nararamdaman ni Ginang Isabel, Ginoong Marco. Tingin mo ba, mukha akong nag-aalala sa nararamdaman niya? Medyo, oo. Ay, nga pala. Hindi pa ako nakakapag-video call kay nanay ngayon. Arf. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Ikaw? Okay lang din ako. Bakit pareho silang nasasaktan? May koneksyon sila sa damdamin. Hindi rin ako sigurado nung una. Pero tuwing nasasaktan si Isabel, sama-sama rin ang pakiramdam ni Marco. Kung ganoon, kung mapapatay lang natin si Isabel, mamamatay na rin si Marco. Kung gagawin na rin lang, gawin na ng tuluyan. Tatay, kailangan mo kaming tulungan dito, tatay. Kami ng asawa ko at sina Isabel at ang asawa niya. Isang pares lang ang mabubuhay. Paano kung kami ang mabuhay? Gagawin naming masaya ang pagtanda mo. Nanay ni Isabel Garcia, sa pangangalaga ni Isabel ngayon, gumaganda na ang kalagayan niya. Kung magpapatuloy ito, may tsansa siyang gumaling. Pagdating ng panahon, baka sakaling patunayan niyang ako ang pumatay sa anak niya. Ano ang gagawin ko? Hindi pwede. Hindi ko pwedeng hayaan silang mabuhay. Ano, tatay? Nakapagdesisyon ka na ba? Lenny, CJ, sinusuportahan kita, anak. Salamat, tatay. Alam kong ikaw ang laging andyan. Naiintindihan ko. May leukemia ang tatay ko. Biglaan naman yon. Wala iyon sa orihinal na kwento. Walang sakit si Ricardo. Siya ang halimbawa ng masamang tao na nabubuhay ng matagal. Gusto niyang mag-donate ako ng bone marrow. Kung gusto mo, mag-donate ka. Pero ngayon, hindi lang ako ang may-ari ng katawan ko. Kapag nasaktan ako, natatakot akong masaktan ka rin. Kung masaktan ako, gusto mo pa ring mag-donate? Handa ka pa ring mag-donate? Hindi siya kasing importante mo. Wala pa ring pagbabago, pero masaya na ako sa sinabi mong iyon. Wala akong balak mag-donate. Huwag mo akong isipin. Sa nakaraang buhay, aksidente kong pinatay ang iyong ama. Sa buhay na ito, dahil sa iyong ama, hindi kita hahayaang magkaroon ng pagsisisi. Ang ama at ang ama, iba-iba sila. Si Sofia ay may mabuting ama, pero si Isabel wala.
Kaya pala dahil hindi maganda ang iyong ama. Kaya mas importante ako kaysa sa iyong ama. Lenny, Hindi ba't para lang magpanggap, para makita ni Isabel? Bakit kailangan pang maging seryoso? Nagpunta ka pa talaga para mag-donate ng bone marrow. Kung hindi ko ito gagawin, paano si Isabel madaling maniniwala? Ay, huwag kang mag-alala. Pababaguhin ko ang resulta ng test para sabihin. Hindi tugma ang bone marrow. Talagang magdodonate siya ng bone marrow. Lumabas na ang resulta, hindi tugma ang bone marrow. Lumabas na ang resulta, hindi tugma ang bone marrow. Mas mabuting hanapin ninyo ang direktang kamag-anak para sa pagtutugma. Ako ang direktang kamag-anak niya. Imposible. Ano? Noong mga panahong iyon, nang ako'y iwan ng iyong biolohikal na ama, buntis na ako sa iyo. Kaya't napilitan akong lumapit sa asawa, buntis na si Ricardo Garcia. Para isipin niyang kanya ang bata. Kaya pala hindi ako ang panganay na anak. Kaya naman ayaw sa akin ni Marco. Bakit hindi mo sinabi noon pa? Ayoko bang bigyan ka ng tahanan, anak? Siya ang, si Ricardo Garcia, para makapangasawa ng mayamang dalaga, ay iniwan ako. Bakit hindi ko siya papag-aralin, ng aking anak? Huwag kang mag-alala, nanay. Tutulungan kitang pangalagaan ang tahanang ito, sa anumang paraan. Isabel, sa wakas, pumayag ka ring makipagkita sa tatay mo. Tatay, totoo bang may leukemia ka? Siyempre, totoo yan. Kung ganon, ngayon na lang, dadalhin kita sa ospital ng Kumpanya de la Cruz para magpa-test. Ikaw, hindi ka naniniwala sa tatay mo. Gusto ko sanang magtiwala sa inyo, pero hindi kayo karapat-dapat pagkatiwalaan. Ganito ba ang ugali ng isang anak? May sakit ang tatay mo. Wala man lang pagtatanong, agad-agad sinasabi mong nagsisinungaling ako. Ako, Bakit ko gagawin sa iyo ang ganitong bagay? hindi naman kayo nagsisinungaling sa akin noon. Huwag kang magpanggap, okay? Nakalimutan mo ba kung paano namatay ang kuya ko? Carlo, aksidente lang yun, namatay siya sa disgrasya. Ako, ang matanda, ang nagluksa sa batang tulad niya. Bakit mo binabanggit yan? Ang kuya ko, hinabol ng mga tauhan mo. Kaya siya na aksidente at namatay. Nagsisinungaling ka. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Hindi ko sinasabi sa'yo ito noon. Dahil, wala akong ebidensya noon. Anong ebidensya? Pinatay mo ang lolo ko. Nalaman ng kuya ko. Ere-report ka niya. Kaya lang, hinabol ang mga tauhan mo at nabangga hanggang sa mamatay. Wala kang basihan. Nagkakalat ka ng kasinungalingan. Nasa cellphone ko na ang lahat ng ebidensya. Huwag kang magtangka na magkaila. Nalaman din ng nanay ko ang katotohanan. Natakot kang isiwalat niya. Kaya ikinulong mo siya sa ospital ng pag-iisip. Hanggang sa siya ay mabaliw. Ang pagpapakasal mo sa akin sa pamilya ni Marco ay para mapatahimik mo rin ako. Ikaw. Mga kasinungalingan. Isabel, ganyan ka ba makipag-usap sa iyong tatay? Andrea, sigurado ka ba na siya talaga ang iyong biyolohikal na ama? Ano na kalokohan ang sinasabi mo? Ano nang ibig mong sabihin? Tanungin mo ang iyong kerida. Kamakailan ko lang nalaman. Hindi siya ang iyong tunay na anak. Sa lahat ng mga taong ito, nagtustos ka para sa anak ng iba. Kawawang tao. Ha ha ha. Totoo ba ang sinasabi niya? Mga kasinungalingan yan, mahal, huwag kang maniwala. Kung kasinungalingan, magpad na paternity test kayo. Ayoko. Ayoko. Anak ko si Andrea. Tiyak na anak ko si Andrea. Ricardo, pinatay mo ang iyong biyenan at ang iyong sariling anak na lalaki. Ngunit ang paborito mong anak ay walang kaugnayang dugo sa iyo. Ang mga tunay mong anak ay pinatay mo. Ikaw pa rin ang anak ko. Lalo na akong hindi. Ang isang taong sakim na tulad mo ay nararapat mawalan ng lahi. Ha ha ha. Ay, sabi ko na nga ba, hindi dapat ako nag-aksaya ng oran sa'yo. Kapag pinatay siya, mamamatay din si Marco de la Cruz. Kaya pala niloko ninyo ako para pumunta rito ngayon. Hindi para mag-donate ng bone marrow, kundi para patayin ako. Ano ngayon? Isabel, huwag mo kaming sisihin kung mabagsik man ang aming gagawin. Kung hindi ka namin papatayin ngayon. Sa bandang huli, ikaw ang papatay sa amin. Masyado kang nag-iisip. Para hindi magiba ang mundong ito, hindi ko naisip na patayin kayo. Ano bang pinagsasabi mo? Pero hindi na iyan mahalaga. Mula nang tumapak ka sa bahay na ito, wala nang pag-asa ang buhay mo. Kayo, hindi ba kayo natatakot na magiganti si Marco de la Cruz? Alam naming may pagkakaugnay ng damdamin kayo ni Marco de la Cruz. Ano? Si Marco de la Cruz, Nakakulong na sa bahay, pinagbantayan ng mga tauhan ko. hindi siya makakalabas.
At hindi kanya mailigtas kapag ikaw ay namatay. Mamamatay kayong lahat. Anong ginagawa mo rito? Walang makakapigil sa akin kundi ang pag-ibig. Bakit ganito? Alam mo ba kung bakit mo nalaman yan? Ang sikreto ng pagkakaugnay ng damdamin ni Marco. Dahil si Ginoong Cruz. Siya ang nagsabi sa akin. Sinadya mo bang malaman niya? Siyempre naman. Isang sikretong naukol sa buhay at kamatayan. Magiging hangal ba ako na madali itong malaman ng iba? Ano pang sinasabi mo sa kanila? Ang nagwawagi ay hari, ang natalo ay magnanakaw. Kung papatayin mo kami, gawin mo na. Hindi ko kayo papatayin ng personal. Darating na ang mga pulis. Bakit ba? Bakit ba parang wala akong magawang tama? Nang hawakan mo ang kutsilyo at tinutok sa isang inosente, hindi ka na noon ang bida sa mundong ito. Nawala na rin ang aura ng bida. Ang galing ng asawa ko. Ang galing din ng asawa ko. Sabi nila, pinatay mo raw ang maraming tao nang walang awa. Pero ang totoo, nilutas mo lang ang mga taong masama na talaga ang ginawa. Sa mahabang panahon ng buhay ko, hindi ko pinapahalagahan ang sarili kong buhay. At ang buhay ng mga masasamang tao. Kahit sa nobela, mga tulad ni Daniel Reyes, na masasamang tao ay nagkukunwari pa ring mga ilaw ng katarungan. Marco, bakit hindi ka pwedeng maging mabuting tao? Kung hindi naman pala ako masamang tao, pwede bang magustuhan mo ako? Siyempre naman, matagal na kitang gusto. Matagal na talaga. Sinungaling. Maniwala ka sa akin. Hindi talaga kita niloloko. Mahal na mahal kita. Sobra. Lene, Maniwala ka sa akin. data lang ang pinaniniwalaan ko. Anong data? Hindi ko sasabihin. Ay nako, sabihin mo na sa akin. Sabihin mo. Ikaw si Sofia Ramirez. Ikaw si Sofia. Alaynan, buhay ka pa pala. Mundo ng nobela ito. Tayo ay iisa lang talaga. Kung sino ang nauna, ikaw o ako. Hindi ko na rin matandaan. Gusto mo bang simulan ang isang paglakbay sa nakaraan kasama si Marco? Ang ibig mong sabihin, ako pala talaga sina Isabel at Sofia. Wala sa atin ang pamalit ng isa't isa. Tayo ay iisa lang talaga, mula pa noon. Aalis na ba tayo? Yumakap ako sa hita ni Marco, para lang makapagpahinga ng maayos. Napakahirap ng mundo noon. Magpapahinga muna ako. CJ. Bakit mo ako itinulak? Ang laki ng pagbabago. Ano nang nangyari? Wala lang.